Welcome po sa aking channel. Ako po si Kay. So, ngayon, ang video gagawin ko ay how to learn Japanese. Kasi guys, mga 3 months ago, may nag-message sa akin sa Instagram. Ito po yung kanyang message. Hi, Kay Delicious. Silent viewer niyo ako. Palagi ako nanonood ng YT videos mo and super na-amaze ako sa pag-Japanese mo. Pwede ba mag-request? Advisean mo naman kami kung paano matuto ng mag-Japanese. 7 years na ako sa Japan pero hindi pa din ako fluent, as in mas lamang pa din kasi yung nahihiya ako. Plus, Filipino yung hobby ko kaya hindi ako makapag-practice. Na-mention niya din dito na wag ko daw i-mention ang kanyang name. So, salamat sa pag-message and I'm very sorry dahil sobrang late ko nang nagawa itong video na to. 3 months, sana naman hindi umabot ang 4 months, diba? By the time na ma-upload to. Okay, so, sa mga hindi po nakakaalam, very short story lang ha. Bali, pinanganak po ako sa Pilipinas, then siguro mga 2 months old pa lang ako, dinala ako agad dito sa Japan. Andito ako hanggang 6 years old. So, yung una ko talagang natutunan na language is Japanese. So, honestly, hindi ko maalala kung paano ko siya natutunan kasi 'di ba yung mga bata naman, yung utak niyan parang sponge, ang bilis mag-absorb, ang bilis matuto. Pero mai-share ko din kasi yung experience ko kung paano ako natuto ng English. And kasi diba parang kapag kalaki ka sa Pilipinas, given na dapat marunong kang mag-English kasi pinag-aaralan talaga yan sa school. Pero actually guys, sa akin medyo naging struggle siya kasi siguro dahil nung nag-start akong mag-aral dito, pumasok ako nang hindi pa talaga ako marunong magsalita. And iba pa yung Bicol kasi yun talaga yung dialect namin, tapos iba pa yung Tagalog. And akala ko nung time na yun, yung English, basta-basta na lang matututunan din yun. Pareho ng kung paano ako natuto mag-Japanese, paano ako natuto ng mag-Tagalog. Pero hindi pala ganun. Natatandaan ko noon, grade 5 na ako, hindi pa rin ako makaintindi kapag ka nagbabasa ako ng short story sa book sa school. Kaya yung pag-aaral ng English para sa akin, masasabi kong hindi ko siya yung talagang natural na natutunan, kagaya nung kung paano natuto yung mga bata ng kanilang mga lengguaheng alam. Ako talaga, pinag-aralan ko siya. Best way naman para matuto ng isang language ay yung pumunta ka talaga sa school. Kasi doon talaga matuturuan ka nila ng maayos. Pero, di ba yung mga ganyan, may bayad yan and mahal pa. Meron din naman sa City Hall, kaya lang siguro medyo matagal. Hindi naman everyday ba yun? Hindi ko masyado alam. So, yung videong ito ay magfo-focus lang sa pagsa-self-study. Kung gusto niyo ng tipid-tipid lang. Okay, so let's start! Number 1, vocabulary. Dapat talaga nagme-memorize tayo. There's no easy way sa pag-aaral ng language kasi lengguwahe yun mga best. Diba mahirap talaga siya. Dapat ay nagme-memorize ka, masipag ka mag-memorize. Number 2, isulat ninyo sa notebook yung mga natututunan yung words. Kasi iba talaga yung power of writing. Pag sinusulat kasi natin, 'di ba? Sinusulat natin using our hands and tinitingnan din ng mata natin. And pwede rin habang sinusulat mo, basahin mo rin siya. Basahin mo siya out loud para talagang tumatak sa utak natin yung pinag-aaralan natin. Minsan kasi yung mga small things like that, iniisip natin na parang wala lang. Bakit pa ba ako magsusulat? Panahon na ng mga teknolohiya ngayon. Pero guys, iba pa rin talaga. Number 3, install apps o kaya mag-search kayo online. Maraming mga apps yung nagtuturo ng iba't ibang Japanese words and especially, di ba, online, internet. Ang dami mong makikita mga sites na libre lang na makikita mo doon kung ano yung mga commonly used na mga phrases dito sa Japan. Mga YouTube videos din na ang daming mga ganyang nagtuturo. Saktong-sakto sa panahon ngayon na ang dami ng may mga phones, ang dami ng may computers, yung nakakapag-internet. Magandang gamitin yon. Ano na ba? Number 4, medyo advanced na to, pero pag-aaralan nyo yung hiragana. Konektado to sa number 5 and number 6 na sasabihin ko. Number 5, dapat magbasa ng magbasa. Number 6, manood ng manood. Dito sa Japan, merong 3 way ng pagsulat. May hiragana, may katakana, at may kanji. And yung hiragana, hiragana and katakana, yung pinaka madali, pero between the two, mas kinagamit yung hiragana.
hindi mo naman kailangan isaulo muna kung paano siya isulat. Pero syempre, mas maganda kung alam mo din kung paano isulat, diba? Pero yung ma-familiarize ka sa mga characters na yon, and kapag ka alam mo na siya, halimbawa, lumabas ka or kaya kapag ka may book ka, unti-unti basahin mo siya. Tapos kapag ka may word ka na nakita, ma-curious ka, madali mo siyang isa-search. Fun din kasi yung ganong part ng pag-aaral. Kasi ako, bata pa lang ako, talagang mahilig na ako magbasa. Yung mga anime, yung mga manga-manga, merong mga books, especially kung pang kids yun. Kahit halimbawa kanji, yun yung parang mga Chinese characters, guys. And until now, hindi ako marunong magbasa nun. Hindi ako nag-aaral nun. And mahirap siya kasi talagang pag-aralan. Pero, merong mga books din kasi dito, especially kung para sa mga bata, na sabihin natin may kanji, tapos sa gilid niya may maliit na hiragana. So, as I've said, medyo advanced na siya, pero kung gusto mo talagang matutunan, yan, isa sa magandang gawin yung mga bagay na yun. And kung marunong ka na, that's good. Makakatulong yun para matuto ka pa ng iba't ibang words. Tapos yun nga, yung number 6, yung manood ka ng manood, kasi nakakatulong talaga kapag lagi kang nanonood ng mga Japanese shows, mga Japanese drama, kasi doon, mapapansin mo na lang din, unti-unti ina-absorb din ng utak mo Hindi lahat, hindi na pang baby ang ating utak, hindi na matali sa atin talaga yung matuto ng mga bagay-bagay. Pero it helps. Talagang malaking tulong kapag lagi kang nanonood. Tsaka kasi pag sa TV, mas matututunan mo kung ano yung mga commonly used din na mga salita dito sa Japan. Minsan kasi kapag pinag-aaralan mo, alam mo yun, pag from the book or from the teachers, parang very formal. Yung tipong hindi naman yan ginagamit pang everyday, yung mga ganun. So, kapag sa TV ka manood, marami ka talagang mapupulot na mga bagong salita, yung kung ano yung uso, ganun. Number 7 na ba? Nalilito na ako sa numbering. Number 7, as much as possible, try to talk with Japanese people. So, kung taga dito na kayo sa Japan, madali sa inyo yan. Sa work, ganyan. Number 8, huwag mahiya. As in, eto, mahirap talaga siyang lagpasan, 'di ba? Kasi andun din ako sa stage na yan especially when it comes to English. Eto, sasabihin ko sa inyo, guys, yung unang beses na may nakausap akong Amerikano na yung talagang hindi siya marunong ng ibang language kundi English lang. 1 week bago kami magkita, hindi ako inantok sa trabaho. Kasi practice ako ng practice sa utak ko, tapos kinakabahan ako na parang, kaya ko ba to? Hala. So, alam mo yun, yung hindi nyo kailangan maging perfect at all. Isipin nyo, second or third language nyo na yan. Ang galing, diba, na may alam ka na isang language, Tagalog, tapos may alam ka pa na ibang language like English, kung hindi ka man masyadong marunong sa English o di Japanese, diba? Yun lang na may alam kang ibang lengguwahe. Ang galing-galing na natin dun. Natutunan ko talaga na hindi nakakahiya para sa kanila yung magkamali-mali ka sa salita. Ganon din sa Japanese. Dito sa Japan, guys, karamihan ng tao hindi marunong ng English. So, Japanese lang yung alam nilang salita. So, alam nyo yun, kahit hindi ka marunong, kapag ka itatry mong makipag-usap sa kanila in Japanese, ma-amaze pa sila kasi sila wala silang alam na ibang language, pero ikaw, marunong ka mag-Tagalog, kaya mo na mag-English, kaya mo pa mag-Japanese. Yung ibang tao nga na kahit isa lang yung language ang alam, hindi pa perfect, 'di ba? Minsan nagkakamali din sila sa grammar. At eto pa nga pala, minsan kasi pag nag-aaral tayo, alam nyo yun, parang word for word dapat maayos, dapat swak sa sentence, dapat lagi kang grammatically correct. Ganon yung mga natututunan natin sa school. Pero in real life, 'di ba, hindi naman natin sasabihin na siya ay maganda, Parang ganun, di ba? Parang ang weird, di ba? Napaka-kompleto. Ganda siya. Di ba? Ganun lang. So, ganun lang din sa Japanese. Kailangan lang din talaga na marami kang alam na words para kung sakali man na hindi mo siya ma-put into words, put into sentence na talagang maayos, mag-isip ka ng parang alternative na ibang word na pwede mong gamitin para masabi mo yung gusto mong sabihin. Kasi ganun din ako pagdating sa English Ang dami kong mga words na hindi alam. So, minsan nag-iisip ako ng mga synonyms, mga pinakamalapit na salitang pwede kong
gamitin, yun yung reason kung bakit nagsusurvive kami ni Sam. Kasi guys, hindi talaga ako fluent pag-English. Marami nagsasabi sa akin, bakit hindi ka mag-ALT? Ganyan. Guys, hindi porket Amerikano yung boyfriend ko, magaling ako mag-English. Kung kayang-kaya ko ba mag-ALT, bakit ba hindi, diba? So, ayun, ano nang number? Hindi ko na alam. Number 9 na ba? Ay, hindi ko alam. So, ayan, wag na tayo mag-number. So, pareho dito kay sis na sa bahay ay Pilipino yung kasama niya, Pilipino yung hobby niya. Medyo mahirap din talaga matuto ng Japanese. Pero, yung advantage mo ay andito ka sa Japan. On mo lang yung TV, kung may TFC ka, okay lang din manood ng TFC paminsan-minsan. Pero sana mabigyan mo rin ng oras yung sarili mo na manood ng mga Japanese shows. Marami yung mga Japanese shows din na magaganda. Marami kang matututunan. Tapos practice. Okay lang din naman pag sa bahay, kausap mo yung hobby mo. Pero halimbawa kung may Japanese friend ka or kapag may mga katrabaho ka, try mo makipag-interact sa kanila. Talagang yung pinakamalaking bagay dito talaga feeling ko is yung hiya. Mahirap talagang solusyonan yan, pero siguro minsan try mo kapag lasing ka, go ka lang ng go. Alam niyo yun, minsan try nyong gawing nakakatawa yung sarili ninyo, na parang, yung, alam niyo yun, yung parang minsan kasi pag pakengkoy-kengkoy ka, okay na okay lang magkamali. Parang magiging joke lang din yun. Pero kung hindi ka naman ganung klase, ako kasi ganun eh. So, kung hindi ka naman ganong klaseng tao, kung ano yung makakapag-push sa'yo para lumakas yung loob mo, kagaya ng alak, parang ano pang klaseng advice to? Pero, ayun, basta kung ano yung makakapag-push sa'yo na lumakas yung loob mo, gawin mo siya. Minsan kasi kapag ka iniisip mo ng iniisip, hindi mo siya lalo magagawa, mas mahihiya ka. So, siguro biglain mo na lang din. Parang, try ka na lang ng try, salita ng salita, hanggang sa yung mga nakapaligid sa'yo, masanay na sa'yo. At saka, alam yun, okay lang magkamali. Huwag mong isipin na gusto mong maging image nila sa'yo ay matalino ka or ang galing-galing mong mag-Japanese. Kasi mas lalong hindi ka makakapag-practice. So, ganun. Practice, practice, practice. Mag-memorize, magsulat, magbasa, manood ng TV. Huwag mahiya, huwag matakot, magkamali. Ayun, sana naging okay naman po yung advice ko sa'yo, sis. Iniisip ko sa vlog ko, gagawa ako ng very short video sa pinaka last part ng vlog ko. Sabihin natin mga 1-minute video lang ng Japanese lesson. Yung magtuturo ako pa konti-konti lang. And pwede rin kayong mag-comment doon kung ano yung mga Japanese na gusto nyong matutunan, ano yung Japanese words na gusto nyong matutunan para, 'di ba? Hindi ako mahirapan mag-isip kung ano yung ituturo ko kasi minsan mahirap din kaya yun. Salamat guys sa mga comments nyo kapag gumagawa ako ng mga Japanese videos na kahit hindi nyo naiintindihan, sa subtitle lang kayo, nagbabasa pa kayo, pero pinapanood nyo pa rin. Thank you so much. And may mga positive comments akong nare-receive, like gusto daw nila yung pagja-Japanese ko and gusto rin daw nilang matuto. So, ayun yung naiisip ko. Para makatulong kahit konti, ay gagawa ako ng parang Japanese lesson video. Okay po, maraming salamat sa panonood guys. Sa next video ulit. Bye!